So paano po ba na-convert ka yung tapos ba sa pagdidiskusyon nyo ni Brad Paul, ni Brad Jando? So ano pong masasabi mo kung paano ka na-convert? Yun nga, bro, yung gaya ng sinabi ko nung nakaraan, dun nga sa Mother of God. Kasi yun nga lang naman na sinapupunan ni Maria sa 15 ng Hebreo, nung kaya't pagpasok niya sa libutan, sinasabi, hain at tandog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Eh ang akala ko kasing doktrina ng Iglesia Katolika, yung mismong Diyos yung ipinanganak. Yung pala, yung katawang tao ng Diyos at yung nasa loob ng 2:9 ng Kolosas, sabay pala yun pinanganak. Kaya si Maria, kung mag-iisip tayo, talagang konsideradong ina ng Diyos. Kaya sa aeroplano pa lang, alam ng mga kasama. Unang-una mga kaibigan ay gusto ko munang bumati sa lahat na nakasubaybay dito sa ating programang Expose the Truth. Ang gusto ko pong ipakita sa inyo mga kaibigan, ito po ay comparison kung sino po yung mas maganda ang pagpapaliwanag tungkol po sa iisang katanungan na kung saan ito po ay pre-debate ni Brother Jared nung tinanong niya si Darwin Gitgano tungkol po sa rosary na ayon po kay Jared mga kaibigan ay hindi po biblical o wala po sa Biblia yung rosary. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo nung inutusan niya ang mga alagad para ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng mga bansa, ay wala naman pong nakalagay o wala naman po siyang itinuro na ituro nyo din ang rosary. Kundi ang rosary po mga kaibigan ay imbento po ito ng mga Iglesia Katolika na wala naman po ito sa Biblia, yung rosary, no mga kaibigan. Ngayon, isa ito sa mga tinanong ni Jared kay Darwin Gitgano kung ito po ba ay aral ng Biblia o ito po ba ay nasa Biblia mga kaibigan. Yan po ang ating gustong pakinggan kung ano po yung isasagot ni Darwin Gitgano. At itong kasagutan o itong katanungang ito ay mayroon din nagtanong sa ating kapatid na Eli. So dito parang comparison po ito. Titignan natin ano po yung mas maganda o yung mas totoo sa sagot tungkol po sa tanong na biblical ba o nasa Biblia ba ang rosary? Heto po mga kapatid. Tagbilaran retreat namin. 24 to 28 po. Yan. February 24 to 28. Okay, so yun ang reason. So ating ibalik kay Brother Jared para sa kanyang mga katanungan. Brother Jared, go ahead. Ngayon, magandang gabi sa iyo, Father Darwin. Magandang gabi, kapatid. Ngayon, narinig mo naman yung mga sinabi nung Brother Junrin na mayroon tradisyon yung mga apostol. Bago ko magtanong, pwede ba ipaliwanag ko muna yan saglit, Father Darwin? Sige bro. Ayan, yung sinasabi dyan sa 1 Thessalonians na tradisyon, yun yung pagsunod sa utos ng Diyos. Yun yung mga naitalat na isulat na. Dahil ang utos o aral apostoliko, 4:6 ng unang Korinto, kailangan matuto, huwag higit sa mga bagay na nasusulat. At yung mga nasusulat na yun, nakatungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes, yun ang tradisyon ng mga apostol. Gaya ng 12:9 ng Roma, yung kapuotan mo yung masama. Kaya nga kita kinakapuotan, Father Darwin Gitgano. Pero hindi dyan, hindi sa pamimersonal. Kinapupuotan ko yung aral na itinuturo mo. Ngayon, huwag nyo kayo mute mga kapatid dahil kausap ko si Father Darwin. Ngayon, tanong ko sa iyo, Father Darwin, kung ang aral o kung ang utos ng mga apostol at tradisyon nila sa 4:6 ng unang Korinto na kailangan matuto, wag higit sa mga bagay na nasusulat. Tanong ko sa iyo, yung rosaryo ba sa buong Biblia, in Old and New Testament, nakasulat? Yes or no? Pati Darwin, bago mo sagutin Bro Chando, magpa-co-host na si Bro Wendell. Gusto siya, Brother, Co-host na pala. host Okay. Okay, salamat. Brother Darwin. So narinig po natin yung sinabi ni Jared tungkol po doon sa rosaryo, no?
Ito ay sasagutin ni Darwin Gitjano na kung saan pakinggan natin ano po yung sagot niya. Ito ba ay biblical? Ito ba ay turo ng mga apostol? Or ito po ba ay itinuro ng ating Panginoong Hesukristo? Pakinggan natin. Salamat. Very biblical yung rosary, yung Hail Mary, Yeah. nasa Luke chapter 1 verse 28 yan. Sino nagsabi niyan ay si So ayan mga kaibigan, ayon kay Darwin Gitjano ay biblical daw. Biblical daw. Tama nga naman, yung salitang Hail Mary ay nandoon po sa Biblia. Pero yun ba ay panalangin? bread. Darwin? Oh, hindi mo ba alam na galing ang Our Father, nasa Biblia din yan. Yun. At yung mga mystery, very biblical. So sa tanong mo, biblical ba yan? Yes. It is the way of the first Christian, dahil wala pang Biblia noon, para ma Kaya mo yan. ma-contemplate nilang buhay ni Kristo. Ngayong araw na ito is, ano yung misteryo ngayon? Glorious. Ano ba ang unang glorious mystery? The resurrection of Jesus. So, siguro, tanong ko sa'yo, biblical ba yan? Yes or no? Biblical. Second, glorious mystery is the resurrection, the ascension of Jesus. Biblical ba yan? Biblical. Pangatlo, it is a contemplation of the life of Jesus. Dahil wala pang nakasulat ng Biblia katulad natin ngayon. Pangatlo, the descent of the Holy Spirit. Pang-apat, Dami the assumption of Mama Mary. Yan. Panglima is the coronation of Mama Mary. So it is all about the life of Jesus, kapatid. So yung mga mysteries of the life of Jesus, it is all about Jesus, kapatid. Kung inaalaala ng mga ng mga Hudyo yung kabutihan na ginawa ng Diyos sa kanila, lalo na itong Kristo na nagkatawang tao. Sa pamagitan ng pagdasal natin ng Rosaryo, we contemplate the very life of Jesus, kapatid. Biblical po yan, pero yung formulation, kapatid, 12th century na po. Pero yung devotion, isa lang yan sa devotion, kapatid. Yung Rosary, it is one of the devotion of Mama Mary. Maraming pong devotion ni Mama Mary. Ipakita ko sa inyo yung document natin, alam mo ba, kapatid, sa 1st century may devotion na ni Mama Mary. Dito po sa First Christian Foundation of Marian Devotion, kapatid. So yung kanyang ipapakita ay hindi po sa Biblia yon, hindi niya babasahin sa talata, mga kaibigan. Pero yung isa sa mga sinabi niya, yung koronasyon kay Maria, biblical daw. So isa sa mga paniniwala ng mga CFD o ang mga Iglesia Katolika ay yung si Maria ay nakoronaan na bilang reyna ng langit, no? Nakoronaan na. At siya ay nasa langit na, at siya po ay body and soul na dala o dinala sa langit. Yun po yung paniniwala nila, mga kaibigan, itong mga defensor ng Iglesia Katolika ayon sa kanilang rosary. So rosary kasi yung tinatanong nabanggit niya yon. So ibig sabihin kasali doon yung rosary, no, mga kaibigan. So yun ay kalaban po ng talata, mga kaibigan, kasi unang-una yung assumption of Mary, na ibig sabihin ay si Maria ay nasa langit na, body and soul dinala. Sa Biblia po, mga kaibigan, dito po sa unang Korinto kapitulo 15 sa versikulo 50, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo. Sinasabi ko nga ito, mga kapatid, na ang laman at ang dugo ay hindi makapagmamana ng kaharian ng Diyos, ni ang kasiraan ay magmamana ng walang kasiraan. Ngayon, ang sagot po nila dito, mga kaibigan, ay
yung katawan ni Maria na dinala sa langit, yun na po ay glorified body na. Kaya hindi na po yun masisira at yun po ay glorified body na. So meron na po siyang katawang panlangit. Yun po ang kanilang sagot dito mga kababayan. Pero alam nyo mga kapatid, hindi po tayo naniniwala at walang aral sa Biblia na may mauunang mag-glorified body na tao. Kasi ang pagka-glorified body, mga kaibigan, ay sabay-sabay po, hindi po unahan. No? Hindi po unahan. Dito po sa verse 52, kung kailan tayo babaguhin o i-glorified body, kapag ang mga tao ay papasok na doon sa kaharian o sa buhay na walang hanggan doon sa langit, yung inihanda ng Ama na mamanahin po ng tao, mga kaibigan. Sabi dito sa verse 51, narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Ano yon? Hindi tayong lahat ay mga tutulog o mamamatay, ngunit tayong lahat ay babaguhin. So, bago ka makapasok doon po sa inihanda ng Diyos na mamanahin po natin, ay kailangan tayo ay babaguhin. Paano mga kaibigan at anong pagbabago ang gagawin? Yung ating katawang immortal ay gawin pong mortal. Ibig sabihin, yung ating katawan na may kasiraan, babaguhin yan ng katawang walang kasiraan. So ibig sabihin, para makapasok ka sa langit, sa mamanahing langit, ay dapat mabago muna ang iyong katawan mula sa kasiraan ay magiging walang kasiraan. At ang kanilang katwiran dito, si Maria ay binago na o ibig sabihin nag-glorified body na. Pero kailan mag-glorified body ang tao? Dito sa talata, kailan tayo babaguhin para pumasok doon po sa kaharian ng langit? Sa verse 52, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak. Sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. So kailan tayo babaguhin mga kaibigan? Sa pagtunog ng huling pakakak. So ibig sabihin, walang mag-glorified body na kagaya ni Maria na sabi ninyo ay glorified body na, kasi ang pagka-glorified body ng isang tao, sabay-sabay po yun dahil kung kailan magaganap yung pagka-glorified body ng ating pagkamababang katawan ay sa pagtunog ng huling pakakak. So, hindi ka basta mag-glorified body kung hindi pa tutunog yung huling pakakak. Kung si Maria ay nasa langit na at glorified body na, anong napakinggang pakakak? Tumunog na ba yung huling pakakak? Kasi pag tumunog na yung huling pakakak, wala nang susunod. Huli na po yun, mga kaibigan. Kaya hindi po tayo naniniwala na si Maria ay glorified body na kasi naniniwala tayo na wala pa namang tumunog na pakakak. No? Sa Hebreo chapter 11, sa verse 39, ganito po ang sinasabi ng sumulat ng Hebreo. At ang lahat ng mga ito, yung mga namatay, kung basahin mo mula sa verse 2 hanggang sa 39, mababasa mo kung sino yung mga namatay, ano? At ang lahat ng mga ito, nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya, ay hindi kinamtan ang pangako, yung buhay na walang hanggan, hindi pa nila kinamtan. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin.
walang unahan po ang pagka-glorified body, kasi kapag ikaw ay mag-glorified body na, enter ka na doon sa pangako ng Diyos. Kaya naniniwala tayo na si Maria ay hindi pa glorified body. Kaya hindi po siya yung teaching ng Iglesia Katolika na Assumption of Mary, hindi po yan biblical. Bakit? Si Maria hindi pa na-glorified body, kasi kung kailan tayo mag-glorified body, pagtunog ng huling pakakak. At kung kailan tutunog yan, ay sa pagkabuhay na maguli ng lahat ng mga namatay, para haharap doon po sa white throne judgment, mga kaibigan. Kasi bago ka makapasok doon, kailangan mabago ka muna sa katawang pagkamababa. Ituloy natin yung sagot ni Darwin Gitiano. By 2nd and 3rd century, Christian art in the Roman catacombs depicted Mary, indicating her importance in early faith, especially in Ephesus and Jerusalem, revered Mary. First Christians, especially in Ephesus and Jerusalem, revered Mary. And then the most oral tradition in early Christian practices, tingon din sinabi dito, early devotion and prayers to Mama Mary. The Subtuum Presidium, 250 AD, is the earliest recorded Marian prayer. It is a devotion. Yung Unang-una mga kaibigan, wala pong aral sa Biblia na tayo po ay pwedeng manalangin kay Maria. Wala po yun. Yan po ay imbento ng Iglesia Katolika doon sa kanilang teaching na rosary. Kaya nga hindi natin tinatanggap yung rosary na teaching nila, kasi isa sa mga teaching nila ay mayroon pong pwede po tayong manalangin kay Maria, na yan ay hindi po sinasang-ayunan ng Biblia. Rosario, kapatid, one of the devotion of Mama Mary yon. Pero yung devotion of Mama Mary at the very beginning, meron na. No? Earliest record, Marian prayer, showing that early Christians sought her intercession. We fly, ito yung prayer nila, kapatid. We fly to your protection, O Holy Mother of God. And then the Roman catacombs, 2nd and 3rd century, contain images of Mary providing early devotion. At yung nag-paint sa Perpetual Health, kapatid, si St. Luke po yun, kung hindi mo alam. So yung rosary, kapatid, biblical. Yung mga mystery niya, biblical. Yung Hail Mary, full of grace, the Lord is with you, Luke chapter 1, verse 28. And then yung Our Father who art in heaven, sa Matthew chapter 6, ba yan, Brother Jando? Yes, Matthew chapter 6 verse 9. Very biblical po yun. Pero yung development sa rosary, kapatid, 12th century na po. Pero yung Marian devotion, kapatid, from the 1st century po, meron na silang specific devotion. So, wala siyang ginamit na talata, mga kaibigan, tungkol po doon sa pwede tayong manalangin kay Maria. Ang isa sa kanyang sinabing talata ay doon po sa Matthew chapter 6 verse 9. Hindi naman po panalangin ito kay Maria, kundi ito, mga kaibigan, turo ng ating Panginoong Jesucristo kung paano po ang tamang pagdasal. Ibig sabihin, hindi ito yung idasal mo, kundi ito po ay pattern, no? Pattern kung paano po manalangin sa Diyos. Pattern po ito. Ibig sabihin, hindi po ito yung ipapanalangin mo sa Diyos, kundi ito po ay pattern. Itinuro niya na kung paano ang dapat manalangin. Kasi may mga nananalangin, mapagpaimbabaw. Manalangin sila sa kanto-kanto, manalangin sila na nakatayo, na nakikita ang mga tao. Pinupunan ni Kristo yun yung mga mapagpaimbabaw na nagdadarasal dyan sa kanto-kanto.
Alam nyo kung sino gumagawa niyan, mga kaibigan? Nung nasa Ilocos po ako, nakikita ko yan. Bawat kanto doon sa Ilocos noon, Ilocos Sur, mga kaibigan, ay bawat kanto, merong pong itinayo na parang ermita or bawat kanto, mayroong pong itinayo doon na rebulto at yung mga pari at mga katikista, yung mga iba pa, mga kababayan ay maglakad-lakad sila, bawat kanto na kanilang madatnan, manalangin po sila. Yun po yung aking nakita sa aking mga mata, no? At sa palagay ko, ito yung isa sa mga pinuna ni Kristo na mapagpaimbabaw na panalangin. Kaya itinuro niya kung paano po ang dapat manalangin. Isa sa kanyang sinabing pattern sa pananalangin ay magsidalangin niya kayo, sabi dito sa verse 9, ng ganito, Ama namin na sa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. So dito, ang panalangin po, manalangin ka sa Diyos, hindi kay Maria. Walang sinabi na manalangin kayo ng ganito, Ama namin na sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Tapos, Birhen Maria, tulungan mo kami. Wala namang ganun eh. Walang ganun eh. Sa Biblia walang ganun na manalangin ka kay Maria, wala. Kundi direkta manalangin ka sa Diyos, yun po yung itinuro ng Panginoong Jesucristo. Yung sinasabi niya sa libro nila, sa libro nila, sa teaching ng Katoliko, pero sa Biblia wala. Walang mababasa sa Biblia na manalangin ka kay Miguel, manalangin ka kay Gabriel, manalangin ka kay Maria, kung sino-sino mga anghel at mga santo na dapat mong panalanginan, wala po. Wala. Sa maraming devotion sa mahal na Birhen, kapatid. At Father Darwin, idagdag po natin, even the rosary itself, may yung mismong salitang rosary from the word rosarium, biblical yan, nasa Latin Vulgate yan. So kung nahanapin niya, may rosary ba na nakasulat sa Biblia? Yes, Brother Jared, kung yun lang gusto mo. Una-una, yung rosaryo may pangalan na, at yung nakapaloob sa rosaryo ay biblical lahat. Actually, yan ang tinatawag na meditations of the life of Jesus. Kapag nag-rosary ka, biblical lahat yan. Ibigay mo yung Sirach chapter 50 verse 8 ng Latin Vulgate para malaman niya ang ibig ito sinasabi sa Sirach chapter 50 verse 8. Wala na. Quasi arcos refulgens inter nebulas glory et quasi flos rosarium in diebus vernes at quasi lilia quae sunt en transito archi et quasi tos redolens en diebus estates. So nandun sinasabi dito na et quasi flos rosarium. So ito yung rosarium. Rosaryo, kapatid, pag sinabi mong rosaryo, is a grant of roses, no? So, mga roses yan, na mga ng roses na tumutukoy siya sa ating mahal na Birheng Maria. So, biblical yan, plus lahat ng dinadasal natin, lahat po yan from the even yung magmula doon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, lahat po yan, umpisa hanggang sa huli, lahat po yan ay nasa Biblia, Bro Jared. Father Darwin? Okay, so next question, Jared. Second question, hanggang tatlo lang. Ngayon, Father Darwin, sabi nyo kanina, biblical. At sinabi nyo rin kanina, 10th century o 1st century, meron ng devotion kay Maria. Ang tanong ko sa iyo, yung aral apostoliko ba na sinasabi nyo kayo'y aral apostoliko rin, Father Darwin? Doon ba sa 4 sa ng Pilipos, kanino dapat mananalangin? Categorical ito, huwag ka magpapatutsadang pari ka, ha? Sige, remove na to. Nang bastos eh. Remove na. Pasensya ka na, Jared, ha? Sinadya mo talaga eh. Sabi nga sa huwag kang pasaway eh. Ayan, nagpasaway ka kasi. Narningan na natin, di ba? So ayan po mga kaibigan, ni-remove na dahil sa kanyang pagsasalita ni Jared. Pero alam nyo mga kaibigan, yung tanong po ni kapatid na Jared kung yan ba ay aral ng mga apostol at kanino ba tayo dapat manalangin,
dapat sa Diyos, hindi kay Maria. Kaya nga nila ni-remove si Jared kasi hindi nila kayang tindigan na nasa Biblia ay pwedeng manalangin kay Maria. Wala nun. Wala nun, mga kaibigan. Ngayon, the same question po, mga kaibigan, pakinggan natin yung sagot ni Brother Eli tungkol po sa panalangin o sa rosaryo. Tungkol po doon sa katanungan na rosaryo, kung nasa Biblia ba o ito ay imbento lang. Kapatid na Eli. Magagalit naman sa akin ang aking kinikilalang Diyos sa langit. Yan po ang aking Kasi kaming mga Katoliko, meron kaming isang Holy Rosary. Wala po sa Biblia yun. Tatanong ko nga, Labag po sa Biblia yun. Yan, labag daw. Yung panalangin na uulit-ulitin mo bilang ka ng bilang ng buto, mapakinggan nyo sa Mateo 6. At sa pananalangin ninyo ay huwag ninyong gamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit Na na gaya ng ginagawa ng mga hintil. sapagkat Sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita ay didinggin sila. huwag nga kayo. Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Bakit? Sapagkat talastas ng inyong ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. Hindi ka pa pala humihingi, alam na niya eh. Tapos Yes. ulitin mo pa. Ano ang palagay mo sa Diyos? Bingi, makulit? Huwag kayong gagaya sa kanila. Mali po yung panalangin ng Katolik. At saka alam niyo po ba, huwag kayong magagalit to. Yung ginagawa Isa kasi na nakalagay doon po sa rosary, mga kaibigan, ang panalangin paulit-ulit. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya. Aba, Ginoong Maria. Paulit-ulit. Yun nga yung pinuna ni Kristo na panalangin walang kabuluhan. Bakit? Kasi paulit-ulit, aba Ginoong Maria, aba Ginoong Maria. May kabuluhan ba yon, mga kaibigan? O ano sabi ni kapatid na Eli doon sa panalangin na yon? Yun ba'y panalangin o kwento? Tuloy natin. na panalangin ng Katoliko, wala po sa Biblia. Yung sinasabi, Aba, Ginoong Maria, punong-puno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos sumasayo, bukod kang Kwento po yun, di panalangin yun. Ang kahulugan ng panalangin, paghiling sa Diyos. Yes. Pagdaing, paghiling, may kasamang pagpapasalamat. 4:6 ng Filipo. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Sa kanino tayo mananalangin? Sa Diyos. Ito yung talata na tinanong ni Jared kay Darwin Gitgano na kung saan ay pinutol nila o remove nila si Jared. Kasi ang nakalagay sa talata, mga kaibigan, kung kanino po tayo dapat manalangin, hindi kay Maria. Hindi kay Maria. O anong sinabi dyan sa Filipos chapter 4 verse 6, mga kaibigan, ito po ba ay para kay Maria ito o kay Maria ba tayo dapat manalangin, mga kapatid? Hindi sabi dito, ulitin ko lang basahin, huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat ay ipakilala ninyo ang iyong mga kahilingan kay Maria. Ay hindi pa pala, ang iyong mga kahilingan sa Diyos. Sa Diyos po natin humingi ng panalangin, dasal, hindi kay Maria. Yan ang aral ng mga apostol. Pero sa Iglesia Katolika, ang aral nila, manalangin kay Maria. Pero wala tayong problema doon, aral nila yon. Sa aral ng Biblia, hindi po. Kasi ang turo ng mga apostol, manalangin tayo sa Diyos, hindi kay Maria. Pakikilala natin ang kahilingan natin sa Diyos. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, sabi sa Kristiyano. Marami yung kasi tayong kinababalisa. Bukas wala kang isasaing.
O kaya yung asawa mo may sakit. O kaya walang pang matrikula yung anak mo, malapit na enrollment. O wala kang pambayad para makakuha ng final exams. Marami po tayong ikinababalisa. Sabi ng Diyos, huwag kang mabalisa. Sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala mo ang kahilingan mo sa Diyos. Yung kahilingan, basahin nga natin sa English. Be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. O, let your request be made known unto God. Yung request mo, Anto Mary. Panginoon, hirap na hirap po kami sa buhay. Yes. Gagraduate na lang po ang anak ko. Wala po akong pambayad sa final exams. Sana po tulungan mo ako, Ama. Sana po makagraduate ang anak ko. Yun ang panalangin. Salamat po sa iyo. Marami pong salamat sa pakikinig mo sa panalangin ko. Sa pangalan ni Jesus, hinihiling ko po ito. Amen. O di diretso. Yes. Hindi mo kailangan mabang-maba eh. Manligaw ka. Sabihin mo sa nililigawan mo, alam mo, ako'y naglakbay sa Roma, sa Italia, saan ako nakarating. Maraming magagandang tanawin doon. Doon ko nakita yung Eiffel Tower of Paris. Nakarating ako sa Taj Mahal doon sa Paligoy-ligoy. India. Kung ano pinagsasabi mo? Teka, ano ba talaga gusto mo? Papunta na tayo ron. Matuwa kaya yung nililigawan mo kung ano pinagsasabi mo. Diretsuhin mo na. Alam mo, may gusto ko sa'yo. Kung may gusto ka rin, sabihin mo sa akin. Kung ayaw mo, alis na ako. Diba? Sabi nga ng Tagalog, ang pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwat. Kung ano, parang yung mangungutang. Mare, magandang umaga. Ay, ang ganda mo ngayon, Mare. Ang mataba ka ngayon, ha? Oo, sige, Mare, tuloy ka. Napasyal ka, Mare? Bago pala yan set mo, no? Ganda. Magkano kuha mo dyan? Marami mga kupasakali. Nakakalahating araw na. Mare, teka, kanina pa tayo nagkukwento. Ano ba talaga gusto mo? Ba't ka pumunta rito? Mare, mangungutang sana ka. Ba't hindi mo sinabi agad may lakad ako? Istorbo mo ko. Nagalit At pa. Diyos pa, hindi mo pa nga nag-uumpisa, alam niya na eh. Yes. Tapos papaligoy-ligoyin mo pa. Sabi, abagin ng Maria, punong-puno ka ng grasya. Ba't nakalimutan ba ni Maria yun? Hindi ba alam ng Diyos yun na siya punong-puno ng grasya? Ang Panginoon Diyos, parang naiinggit ka ba at punong-puno siya ng grasya? Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, babae ka. Di ibig sabihin, walang natin ang pagpapala sa'yo. Siya lang ang bukod na pinagpala sa babaeng lahat Mali. Yes. Mali. Santa Maria, ito na naman ang bira. Ina ng Diyos. Abay, pagkadakil-dakila pala naman ito, ina ng Diyos. Biro mo, ang Diyos ay nagkaina. Wala namang ina ang Diyos sa Biblia. Yes. Sukat pa naman tawagin si Santa Maria ang ina ng Diyos. O pagkatapos, ina pala ng Diyos. Anong ginawa? Santa Maria, ina ng Diyos. Ipanalangin mo kami. May ina ng Diyos ay inutusan. Ano ang utos? Panalangin mo kaming makasalanan. Kailan? Ngayon. Hanggang sa kamatayan, amin. Pero mo wala nang katigil-tigil mananalangin si Maria sa'yo, para sa'yo, ina ng Diyos, inistorbo mo lang habang buhay. Ano naman yun? Ang utos sa Biblia, mga kababayan, ang utos po sa Biblia, bawat isa sa atin mananalangin. Yes. Hindi mo ipapasa kay Maria. Ba't mo ipapasa kay Maria? Ikaw mismo, sabi ng Diyos, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Dumirekto ka sa Diyos. Hindi kailangan ng palakasan sa Diyos. Diretso sa Kanya, hindi sasabihin mo, San Pedro, mahal na santo, panalangin mo ko San Pedro. San Agustin, pamagitan. Sino yung Agustin na yun? Sino yung... Hindi naman kailan, hindi naman palakasan sa Diyos Sabi ng Katoliko, yun daw mga banal yun, malalakas daw sa Diyos yan. Hindi po diwa ng Diyos yan sa Biblia. Ang Diyos fair, ang Yes. Diyos justisya. Kahit ikaw ang pinakawalang kwentang tao, pag kailangan mong magkamit ng justisya, makakamit mo, hindi palakasan.
Eh ano itinuro sa atin? Itinuro, yun daw mga santo, nasa langit, malalakas daw sa Diyos yun, kaya kailangan dumaan ka pa doon. Nako, mga kababayan, may Biblia po. Hindi po ako nagsisinungaling, nasa Biblia, kaya nga namimigay ako ng Biblia. Ito po, sakripisyo namin. Kahit hindi kayo umanib sa amin, kung ayaw nyo umanib sa amin, bahala kayo. Hindi naman po ako mananagot sa Diyos. Pagkatapos kong sabihin, kayo na ang mananagot. Kung ayaw nyo umanib, bahala kayo. Kung gusto nyo pa rin yan sa mali, bahala kayo. Maglangoy ka sa impyerno kung gusto mo. Wala akong pakialam sa'yo. Pero, yun po yung atas ng pagmamahal sa kapwa na mabuksan ang isip nyo. Ayan ang Biblia, basahin nyo. Huwag kang mananalangin ng walang kabuluhang paulit-ulit. Gaya ng ginagawa ng mga hintil, sapagkat iniisip nilang sa kanilang maraming kasasalita, ay diringgin sila. Huwag na kayong magsigaya sa kanila. Bakit? Sapagkat talastas ng inyong Ama na nasa langit ang mga bagay na kinakailangan ninyo bago nyo pahingin sa Kanya. Uulit-ulitin mo pa ba? Hindi na. 7 Aba Ginoong Maria, 7 Gloria Patri, 5 ganire, 5 ganon. 10 ba? Eh, hindi ko nga alam, kaya ganon eh. Sumisikip ang dibdib ko pagka ganon. Wala sa Biblia, tinuturo, niloloko tayo ng harapan eh. Ang nasa Biblia, wag mananalangin ng paulit-ulit. Ang itinuro sa ating manalangin ng paulit-ulit. Ang nasa Biblia, wag kang luluhod sa ginawa ng kamay. Eh, pinaluluhod tayo sa ginawa ng kamay. Sino ba naman ang hindi kayo magtaramdam niyan? May Biblia naman eh. Ba't sabi ng Katoliko, naniniwala sa Biblia? May Biblia sila. Basahin mo sa Biblia nila. Bawal lumuhod dun sa ganon. Pakinggan nyo. Biblia Katoliko ilagay mo. Yung sinulat, pinirmahan ni Cardinal Santos. Pakilagay sa screen. Ito po ang Biblia na may pirma ni Cardinal Santos. Huwag kang magkakaroon ng ibang mga Diyos liban sa akin. Huwag mong igagawa ang iyong sarili ng anumang larawang inanyuan na nasa langit sa itaas o nang nasa lupa sa ibaba o nang nasa mga tubig sa ilalim ng lupa. Huwag kang magpapatira pa sa kanila ni sasamba sa kanila sapagkat ako na Panginoon mong Diyos ay isang Diyos na mapanibughuin. Tamo, nagseselos ang Diyos eh. Sabi ng pasyon, dapat naman So maliwanag po yung sagot ng ating kapatid na Eli na bawal po yung panalangin paulit-ulit. Wala po yun sa Biblia. Diretsahan eh. Yung sagot ng kapatid na Eli talagang diretsaan eh. Biblical talaga. Yun po yung biblical na sagot, mga kaibigan. Hindi yung paligoy-ligoy na sabi sa history, sabi sa mga sinaunang Kristiyano. Paano mo mapapatunayan yan? Patutunayan mo sa pamamagitan ng tradisyon po ninyo. Yung tradisyon po ninyo, wala naman sa Biblia eh. Mga Katoliko, wala naman sa Biblia yung tradisyon po ninyo. Kaya, ito mga kaibigan, kung sa tradisyon po ninyo, ang pinipilit po ninyo, kung yan ay nasa Biblia, tama ba na yung tradisyon na fiesta ng mga patay? Meron ba sa Biblia noon? Nagfiesta ba ang mga patay? Mahal na araw, meron ba noon, mga kaibigan? At yung pamahiin po na ginagawa po ninyo, bagamat sinasabi po ninyo, hindi nyo aral ang pamahiin. Pero bakit kayo pumapayag sa ginagawa po ninyo na pagluhod-luhod at saka yung ginagawa po ninyo na mag-alay sa mga puntod, mag-alay sa mga ribulto, gaya yung nakikita po ninyo. Yan po ba ay nasa Biblia, mga kaibigan? Pwede po ba yan? Para saan naman yan? Kung magbigay ka ng alay sa mga ribulto, kung ibigay mo na lang kaya sa mga mahihirap, mga kaibigan, na yun po yung tamang pagsamba. So dito mga kaibigan, so nakita natin na kung ano po yung pagkaiba ng pagsagot ng dalawa, bahala na po kayo. Bahala na po kayo kung ano po yung paniwalaan po ninyo, kung ano po yung mas tama, mas biblical na sagot.
So hanggang sa susunod po mga kaibigan, maraming salamat po sa inyong lahat. Dito po sa programang Expose the Truth. Naway, huwag po kayong magsawang sumubaybay. Hanggang sa susunod po mga kapatid.